Bugatog ng buhay. Kabanata 26. Sino ka? Paano ka kwalipikado na hilingin sa akin na gumawa ng isang pabor para sa iyo? Tumingin si Edgar kay Alex na may disgruntled na hitsura. Siya flashed isang galit ng ngiti at sinabi, siya ba ay sa iyo? Napakahusay, tuturuan ko siya ng isang aralin sa harap mo. Tatayo ka lang doon at manood. Sino ang iyong patron? Interesado talaga akong makilala siya. Ibagsak mo siya. Sinabi ni Edgar sa mga security guard. Sa sandaling ito, ang mga kamag-aral ni Cheryl ay naaliw upang makita kung paano hinukay ni Alex ang kanyang sariling libingan. Hindi nagawa ni Cheryl ang kanyang sarili habang ininsulto sa publiko. Kahit si Benjamin ay pinilit na manahimik. Ikinalulungkot mo ito. Galit na sabi ni Alex. Si Richie. Ang taong ito ay kumikilos pa rin. Hindi ko mapigilan ang paningin niya, hindi siya nakakaintriga. Magmadali at dalhin siya. Sabi ni Edgar. Agad na sinagot ni Manager Ramsey ang mga order ni Edgar. Hindi siya nagabala upang tumingin sa ekspresyon ni Alex. Humihingi siya ng problema. Natakot si Dr. Cheryl sa kamatayan. Nag-aalala siya na hindi mahawakan ni Alex ang marami sa kanila. Bukod dito, ang mga taong ito ay nagtrabaho para sa Libong Miles Conglomerate na kilala bilang hari ng underworld sa California. Walang sino man ang maglakas loob na magulo sa kanila. Malupit sila at agresibo. Ang sino mang pinalo ng mga taong ito ay patay na karne. Kahit si Doktor. Ang lolo ni Cheryl na siyang pinakamahusay na doktor sa California ay hindi makatipid sa kanya. Noon, itinapon ni Alex ang isang itim na card. Tingnan. Kinikilala mo ba ito? Isang credit card. Sinusubukan mo bang soolan ako ng pera? Gaano ka ako ininsulto sa aking teritoryo? Pinaglaruan ng manager. Sinulyapan niya ang card at inalis ito sa kamay ni Alex. Habang nahulog ang card sa lupa na wala ang ngiti ni Manager Ramsey at nagyelo ang kanyang mga mata, ito ay mabilis niyang kinuha ang card at maingat na sinuri ito. Tinawakan niya ang card sa kanyang nanginginig na mga kamay at tinanong, mula saan mo nakuha ang kataas-taasang VIP card ng libong milya na conglomerate? Sa sandaling iyon, ang mga security guard ay malapit ng magmadali kay Alex upang ibagsak siya. Pinahinto sila ni Manager Ramsey, tumigil. Hawakan ang iyong mga kabayo. Nabigla ang karamihan. Laking gulat ni Benjamin at ang natitira. Hindi sila makapaniwala na ang basurahan na ito ay may isang kataas-taasang VIP card ng Libong Miles Conglomerate. Sinasabi na ang card na ito ay isang memento mula kay Lord Lex Gunther. Ang sino mang nagmamayari ng card na ito ay dapat tretuhin katulad ng kung paano nila pakikitunguhan si Lord Lex Gunther. Hindi sila naniniwala na may kinalaman si Alex kay Lord Lex Gunther. Nagpanik si Edgar. Kung ang card ay talagang pag-aari kay Alex, siya ay nasa mainit na sabaw para sa kanyang nagawa kay Dr. Cheryl sandali pa. Hindi niya ito matatanggap. Sinabi ni Edgar, Ramsey, natitiyak mo ba na ang tunay na VIP card ng Libong Miles Conglomerate ay tunay? Hindi ito isang peke. Hindi sigurado si Manager Ramsey tungkol dito. Sinabi ni Alex, maaari kang magbigay ng tawag kay Lord Lex upang kumpirmahin ito. Hindi nang ahas si Manager Ramsey na hindi tumawag kay Lord Lex. Sa halip, gumawa siya ng isang tawag sa telepono sa pangunahing tao na namamahala sa Urasawa Restaurant na naging ehekutibo din ng libo-libong Miles Conglomerate. Dahil hindi niya makumpirma ang pagiging tunay ng card na ito, ang taong tatawagan niya ay maaaring kumpirmahin ito. Di nagtagal, isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang nagmadali. Hindi siya nagabala upang tumingin sa card. Nang makita niya si Alex, nagbago agad ang mukha niya. Naglakad siya hanggang Alex at gumawa ng isang buong 90-degree na bow. Pagkatapos sinabi niya magalang, Master Alex. Laking gulat ng lahat. Lalo na si Benjamin. Ang kanyang puso ay tumitama tulad ng isang ligaw na hayop na sumusubok na makatakas sa kanyang dibdib. Nang maalala niya ang nagawa niya kay Alex sa buong hapunan, bigla niyang naramdaman na maswerte siya na buhay pa. Nakita niya ang taong ito na namamahala sa Urasawa Restaurant minsan.
Maging ang kanyang ama ay iginagalang ang taong ito. Kung nasaktan niya ang taong ito, ang kanyang pamilya ay nasa malaking problema. Ngunit ang taong ito na maraming iginagalang ay yumuko kay Alex at hinarap siya bilang isang Panginoon. Ako si Bernard, ang taong namamahala sa Yurasawa Restaurant. Ang iyong nais ay aking utos, sabi ni Bernard. Si Bernard ay nasa Hells Angels ng gabing iyon kaya alam niya ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Alex. Sa makatuwid, same time niyang hinarap si Alex bilang master. Sinabi ni Alex, pinaghihinalaan nila na ang aking card ay peke. Mangyaring kumpirmahin ang pagiging tunay nito. Tumangala si Bernard at nag-scout kay Manager Ramsey. Binigyan niya ng mahirap na sampal si Ramsey. Paano mo hindi makikilala ang kataas-taasang VIP card ng Libong Miles Conglomerate? Hindi ka kwalipikado na maging manager ng Yurasawa Restaurant. Tinanggal ka na, umalis ka na dito. Kabanata 27. Namutla ang mukha ni Ramsey at sumabog siya sa isang malamig na pawis. Ngunit hindi siya nangahas na hindi madyugo. Tumango siya at naglakad palayo sa kawalan ng pag-asa. Umalis siya sa silid. Pagkatapos ay tinanong ni Bernard, Master Alex, may nakakasakit ba sa iyo dito? Inaplos ni Alex ang kanyang buhok gamit ang kanyang mga daliri at sinabi, walang seryoso. Sisiwit. Ngunit ang taong masyadong maislan sa pananamit dito ay ininsulto ang aking kasintahan sa harap ko. Hindi ako sigurado kung paano ko siya haharapin. Nagalit si Bernard, ikaw na piraso ng siritsit. Nilagdaan mo ang iyong sariling warrant ng kamatayan. Mga bantay. Ihagis siya sa ilog at malunod siya. Natakot ang lahat. Naramdaman ni Edgar na isang shiver ang tumatakbo sa kanyang bulugod. Nagmamadali siyang sinabi, wait. Ako ang CEO ng Pegasus International, Edgar Shepard. Kaugnay ako kay Lord Lex Gunther ng Libong Miles Conglomerate. Hindi mo ito magagawa sa akin. Nang matapos niya ang kanyang mga salita, sinampal ni Bernard ang kanyang mukha. Sampal. Sa palagay mo ba ay mag-abala si Lord Gunther upang matulungan ka? Lunurin siya. Sabi ni Bernard. Nagpanik si Edgar at bumagsak siya sa parehong tuhod na humihiling, hindi mangyaring. Mali ako, humihingi ako ng tawad. Hayaan mo akong bayaran, G. Bernard. Master. Master Alex, mangyaring bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon, may utang ako sa iyo ng isang malaking oras. Talagang natakot siya. Ang hari ng underworld ay palaging angkop sa aksyon sa mga salita. Kapag naibigay ang isang order ng pagpatay, papatayin ito. Hindi makatiis si Dr. Cheryl upang makita ang isang pagpatay. Hinawakan niya ang kamay ni Alex. Pagkatapos ay inalog niya ang kanyang ulo ng malumanay. Tumango si Alex, ngumiti sa kanya at sinabi, kalimutan ito. Kalimbawang siya mula sa pagkalunod. Hindi matiis ng aking kasintahan ang ganitong uri. Masira ang isa sa kanyang mga paa bilang isang parusa upang hindi niya malilimutan ang ginawa niya. Kumalas. Sinira ng isang security guard ang kaliwang paa ni Edgar. Doktor. Tinakpan ni Cheryl ang kanyang mukha dahil hindi niya ito makita. Sinabi ni Alex, sige, ito ay isang pambalot. Kumakain ako ng sobra, maglakad tayo. Ibinigay ni Bernard ang kataas-taasang VIP card at binati, Paulum, Master Alex. Ang natitirang mga security guard ay yumuko at bumati, Paulum, Master Alex. Bilang Alex at Doktor. Umalis si Cheryl sa restaurant, si Benjamin at ang natitira ay mukhang nagising lang sila mula sa isang panaginip. Napaluha sila sa pawis. Habang si Doktor. Si Cheryl ay naglalakad kasama si Alex, tinanong niya, sa totoo lang, sino ka? Tumawa si Alex. Tumingin ka sa iyo. Natatakot ka ba sa akin dahil sa nangyari lang? Narinig ko ang tungkol sa sikat na Supreme VIP card ng libu-libong Miles Conglomerate. Ang mga may card na ito ay kasing taas ng rango bilang Lord Lex Gunther. Ngunit hindi siya isang mabuting tao. Malapit ka ba sa kanya? Tanong ni Cheryl. Nagkibit balikat si Alex at sinabi, hindi ako. Ang card na ito ay kabilang sa aking ama. Ang aking ama ay gumawa ng negosyo sa libu-libong Miles Conglomerate.
Iyon ay kung paano niya nakuha ang card na ito. Ngunit ngayon wala na siya. Kaya wala kang dapat ikabahala tungkol sa akin na nauugnay sa kanya. Pinatong ni Cheryl ang kanyang sarili sa kanyang kusang dibdib kaya ito. Ngayon ako ay hinalinhan. Tumahimik siya at nagpatuloy, salamat sa ginawa mo sa akin ngayon. Kung hindi ito para sa iyo, mahihiya ako. Si Alex ay pinasabog ng paggalaw ng kanyang kusang dibdib. Siya ay blurted, iyon ba ang lahat? Doktor. Naiinis si Cheryl. Ano ang gusto mo sa akin? Magpakasal ka. Huwag kang maglakas loob. Ubo, kinaila ko lang ang iyong binti, sinabi ni Alex. Pagkatapos nagbid sila ng palm sa intersection. Si Alex ay nakaupo mag-isa sa gilid ng kalsada at naisip sa kanyang sarili, saan ako pupunta? Dapat ba akong manatili sa isang hotel ngayong gabi? O dapat ba akong bumalik sa pamilyang Essex? Malalim sa kanyang puso, ayaw niyang bumalik sa pamilyang Essex. Inisip ni Alex na marahil ay nag-aalala si Dorothy tungkol sa kanya mula nang siya ay sumakay sa kanya ng 100 beses at hindi siya tumugon ng medyo matagal. Naniniwala ka sa scam ngunit hindi ako. Tumanggo man at pumayag sa kanya. Talagang tanga ka. Sinabi ni Alex sa kanyang sarili. Maya-maya pinahit niya ang kanyang telepono. Mahigit sa 30 mga text message mula sa Dorothy na baha. Lahat ng mga mensahe ay humihingi ng tawad. Bago niya matapos ang pagbabasa ng mga ito, tumawag si Dorothy. Nagatubili si Alex. Pagkatapos sinagot niya ang tawag. Honey, nasaan ka? Umiiyak si Dorothy. Nakaramdam ng puso si Alex nang marinig niya ang sigaw ni Dorothy. Ngunit pinigilan niya at sinampal ang kanyang sarili. Siya ay toughened up at sinabi, tumigil sa pagtawag sa akin ng honey. Fiancé ka ngayon ni Spark. Hindi na ako asawa mo. Hindi ako karapat-dapat na maging asawa mo. Kabanata 28. Hindi ko. Hindi ko siya ipinangako. Asawa mo ako. Sigaw ni Dorothy. Sinabi ni Alex, sa palagay mo ba ay bulag ako? Nasaksihan ko ito. Sinabi ni Dorothy, ay. Hindi ko ibig sabihin na gawin iyon. Pasensya na, sayang. Nasaan ka? Gusto kitang makita. Hayaan akong magpaliwanag at humingi ng tawad sa iyo. Pasensya na, hindi ako dapat naniniwala sa Spark. Maaari mo akong parusahan o pindutin ako. Mangyaring magkita tayo. Nang marinig ni Alex si Dorothy na humihiling ng labis sa telepono, hamupa ang kanyang galit. Ngunit binigyan niya ito ng isa pang pag-iisip. Oh, crap. Nang magpakita si Lord Lex ng isang palabas sa Essex, tinawag niya ako ng Master Alex. Ibig bang sabihin na nakalantad ang aking pagkakakilanlan? Ang pamilyang Essex ay mga bloodsucker, tiyak na nais nila akong bumalik. Pagkatapos nais nila ang aking tulong upang muling mag-sign ng kontrata ng $1 bilyong sa libu-libong miles conglomerate. Si Richard Manit mga tanga pumunta sa impyerno. Naisip niya sa isip niya. Pagkatapos tinanong niya, dumating ka ba upang humingi ng tawad dahil sinabihan ka na gawin ito ni Madam Joanne? Agad na sinabi ni Dorothy, hindi, nais kong humingi ng tawad. Honey, nakalimutan mo na ba kung anong uri ako? Nag-aalala akong may sakit kapag hindi mo nasagot ang tawag ko. Sabihin mo sa akin kung nasaan ka ngayon. Maaari mo akong gawin kahit ano kapag nagkita kami. Pamantong hininga si Alex at sinabi sa kanya ang kanyang lokasyon. Pagkatapos tinawag niya si Lord Lex. Guro, nasaan ka? Sinubukan kong maabot ka ngunit hindi ako makakalusot. Sigurado ka ba? Nag-aalala si Lord Lex, sinisisi ko ang aking sarili sa aking kapabayaan, hindi ko alam na kailangan mong tiisin ang lahat ng mga kalokohan na ito sa tirahan ng Essex. Sinabi ni Alex, tama. Well, ang hindi pagkakaunawaan ay nalutas. Iniling ako ng aking asawa na bumalik. Ngunit ngayon na alam ng mga Essexes ang aming relasyon, pipilitin nila akong ibalik ang kontrata ng $1 bilyong mula sa iyo. Kung tatawag ako sa iyo, hindi ka dapat sumang-ayon dito. Sinabi ni Lord Lex, dapat ko bang sunugin ang kumpanya sa halip? Umiling-iling si Alex.
Hindi na kailangan. Pagkatapos ay tinalakay nila ang mga detalye at nag-hang up. Makalipas ang 20 minuto. Dumating si Dorothy sa isang kotse. Honey. Sumigaw si Dorothy. Lumabas si Dorothy sa sasakyan. Siya ay nasa gulat at panghihinayang. Niyakap niya ng mahigpit si Alex at sinabi, "Honey, mali ako. Hindi ko dapat pinagdudahan ka. Maaari mong parusahan ako ayon sa gusto mo." Sampal. Sinampal siya ni Alex sa kanyang likuran. Ouch! Sinabi ni Dorothy na may sigaw, "Nasaktan mo lang ako." Malamig na sinabi ni Alex, "Naisip mo bang nagbibiro ako? Sino ang nagsabi sa iyo na huwag maniwala sa akin? Ano ang mas masahol pa sumang-ayon ka sa panukala ni Spark? Seryoso mo bang isinasaalang-alang ang pag-iwan sa akin? Hindi ka ba karapat-dapat na hit?" Basag siwit. Masama ang pakiramdam ni Dorothy at sinabi, "Pasensya na, honey. Mali ako. Naguguluhan ako. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ko. Nabigo ako nang naisip kong nagsinungaling ka sa akin, iyon ang dahilan kung bakit pumayag ako sa panukala ni Spark bilang paghihiganti. Paumanhin, maaari mo akong pindutin ng kaunti ng mas mahirap kung wag makaramdam ng masama tungkol dito." Nag-frozen si Alex. Nawala ang lahat ng kanyang galit matapos marinig ang sinabi niya. Niyakap ni Alex ang kanilang mga sarili, nakaramdam ng mainit at bamulong, "Kalimutan mo ito, nahuli ka lang sa sandaling ito. Ito ay Spark, ang walang kahihiyang asshole na iyon na binalak ang pandaraya na ito kay Madam Joanne." Pagkatapos niyakap niya siya ng mahigpit at sinabi, "Dorothy, parang nakakuha ka ng timbang. Mayroon ba ako?" Namula si Dorothy at sinubukan niyang itulak ang kanyang asawa, ngunit sa kalaunan pinigilan niya. Sa lalong madaling panahon, bumalik na sila sa Villa ng Essex. Hindi nila inaasahan na bumalik sa isang pangkat ng mga taong nagtitipon doon. Si Madam Joanne, Benny Essex, Anderson Essex, Emma Essex, at marami pang pamilya ng Essex ay nasa sala, walang tigil at sabik na naghihintay sa pagbabalik ni Alex. Lahat sila ay naruroon dahil alam nila na nasaktan nila si Lord Lex ng libong miles conglomerate. Ang isang solong salita mula kay Lord Lex ay maaaring sirain agad ang pamilya Essex. Kabanata 29. Gayunpaman, ang kabaligtaran ay maaari ring sabihin. Ang sino mang nakakuha sa mabuting bahagi ng libong miles conglomerate ay umunlad. Sa paglitaw ni Alex, si Madam Joanne ang unang taong bumati sa kanya. Taliwas sa dati niyang pag-uugali, nakangiti si Madam Joanne mula sa tainga hanggang tainga. Para bang ibang tao siya. Tinawakan niya si Alex sa kanyang kamay at sinabi, "Alex, lahat ito ay kasalanan ko. Mali ako na hatulan ka ng mabilis, ito ang aking pagkakamali. Ito ang lahat ng sanhi ng Spark at Bill. Lahat kami ay nalinlang sa kanilang mga salita." Nakatayo sa likuran niya, sina Benny Essex, Anderson Essex at iba pang mga miyembro ng pamilyang Essex ay lahat ay nakangiting humihingi ng tawad. Sinabi ni Alex sa isang hindi boses na boses dahil ito ay isang hindi pagkakaunawaan, kung gayon hindi ito malaking pakikitungo. "Matutulog ako habang nakakaramdam ako ng pagod." Nagmamadali na sinabi ni Madam Joanne, "Mangyaring hawakan. Ngayon lang ay tinali ni Lord Lex ang $1 billion na kontrata na ipinangako sa amin. Ano ang kaugnayan sa pagitan mo at ni Lord Lex? Maaari mo bang tawagan siya at hilingin sa kanya na pirmahan muli ang kontrata?" Sinabi ni Anderson Essex, "Oo, tila iniisip ka ni Lord Lex. Bakit hindi mo ipaliwanag ang sitwasyon sa kanya? Kalimutan ang kontrata ng $1 billion kung handa siyang tulungan ang aming pamilya Essex, maaari talaga kaming maging isang first-rate na pamilya ng negosyo sa California." Ang mga sinabi ni Anderson ay nag-iilaw ang mukha ni Madam Joanne. Tama. Narinig ko rin na maraming mga Diyos si Lord Lex. Ang aming pamilya Essex ay mayroon ding ilang mga apo na hindi pa kasal. Dapat mong banggitin ito kay Lord Lex. Siguro ang pamilyang Essex at ang pamilyang Gunther ay maaaring maging mga in-law. Walang pagsasalita si Alex. Ang mga miyembro ng pamilyang Essex ay tunay na walang kahihiyan. Nagpanggap siyang ngumiti at sumagot si Lord Lex at halos hindi ko kilala ang bawat isa.
May utang siya sa aking ama. Nang pumunta ako upang hanapin siya, ipinangako niyang ibalik ang pabor sa akin. Ano? Tanong ni Madam Joanne. Ito ay isang pabor lamang. Nabigo ang mga asexes matapos marinig ang sinabi ni Alex. Kapag naibalik ang pabor, wala silang maiiwan upang makakuha mula sa libong miles conglomerate. Si Madam Joanne ay hindi mapakali at sinabi, dahil ito ay isang pabor, dapat niyang igalang ang kanyang mga salita. Alex, subukang tawagan si Lord Lex upang ipaliwanag na ang lahat ay kasalanan ni Spark. Mangyaring hilingin sa kanya na sumang-ayon muli sa kontrata. Tumanggo si Alex at tinawag ang tawag sa telepono. Sinadya rin niyang binuksan ang loudspeaker upang marinig ng lahat ang sinasabi. Nang konektado ang tawag, sinubukan agad ni Alex na ipaliwanag ang bagay kay Lord Lex. Pagkatapos nito tinanong ni Alex, Lord Lex, maaari mo bang muling mag-sign ng kontrata? Sumagot si Lord Lex, Alex, aking anak, dumaan ako sa problema sa pagdalo sa Sex Constructions anibersaryo ng pagdiriwang. Isinasaalang-alang ko ang pabor na utang ko sa iyong ama na nabayaran. Tulad ng para sa kontrata na NAP unit, ang pamilya Asex ay mayroon lamang sisihin. Sa palagay mo ba karapat-dapat sila sa kontrata? Ang mga taong iyon ay handang ibenta ang kanilang mga anak na babae para dito. Huwag mag-abala na makipag-ugnay sa akin muli o tatanggalin ko ang pamilyang Asex. Ito syempre ay isang plano na binalak ni na Alex at Lord Lex. Ang mga mukha ng lahat ng mga miyembro ng pamilyang Asex ay naging mapatla nang marinig nila ang sinabi ni Lord Lex. Nag-sign si Madam Joanne kay Alex upang ihinto ang kanyang pag-uusap. Kung pinahihintulutan ang pag-uusap na magpatuloy, maaari itong baybayin ang kapahamakan ng pamilyang Asex. Matapos ibitin ni Alex ang telepono, ang lahat ng mga miyembro ng Asex family ay sinipa ang kanilang sarili ng paulit-ulit sa pagsisisi. O aking Diyos! Naggasp si Madam Joanne. Tulad na lang nawala ang kontrata ng $1 billion. Ang aming gintong tiket upang magkaroon ng pagtaas ng meteoric ay nawala. Lahat ito ay kasalanan ng Spark at Bill. Ang ekspresyon ni Madam Joanne ay ang pinakamasama, galit na galit ang mukha niya kay Alex. Wala siyang iba kundi isang ahas na may dalawang mukha. Sandali lang, lahat siya ay ngumiti. Tinuro niya si Alex at sumigaw, walang silbi mong basurahan. Bakit hindi mo sinabi sa amin na ibabalik ni Lord Lex ang pabor ng iyong ama? Kung sinabi mo sa amin kanina, malalaman namin ang Spark at nagsisinungaling si Bill. Ang nasabing isang gintong pagkakataon para sa pamilyang Asex ay nawala at lahat ito ay kasalanan mo. Pinasok ni Lady Emma, oo, siya ang unang kumala sa kontrata. Talagang siya ay isang piraso ng basura. Ito ay isang gininto ang pagkakataon, ngunit nagpasya siyang kumilos ang lahat ng cool at hindi marunong tungkol dito. Galit na sinabi ni Dorothy, sapat na iyon, kung hindi para sa iyo ang lahat na nakikipagpulong sa Spark at Bill, wala sa mga ito ang nangyari. Paano mo masisisi ang aking asawa? Siya ang nagsisikap na tulungan ang pamilya. Sinisikap ni Lady Emma, hindi ba pareho kayo? Pumayag ka pa sa panukala ng kasal ni Spark. Nagalit at napahiya si Dorothy. Ang mga miyembro ng pamilyang Asex ay nag-iwan ng isa-isa at lahat ng pag-uusap kay Alex at kanilang kasawian. Bagaman ang kontrata ng $1 billion mula sa libu-libong miles conglomerate ay nakansela, hindi bababa sa Lord Lex ang hindi susunod sa kanila. Si Reed. Matapos umalis si Madam Joanne, agad na itinuro ni Madam Claire si Alex at sinabi, sigurado ka kasing pipi bilang isang bato. Si Lord Lex ay may utang sa iyong ama at ginamit mo ito para sa Sex Constructions. Bakit hindi mo ito ginamit para sa amin, para sa iyong pamilya? Nalungkot si Madam Claire. Halos nasa mga kalat ang mga regalo ni Lord Lex ngunit nawala na ang lahat ngayon. Hindi naman nagagalit si Alex ngunit naramdaman kong madali. Naiisip ni Alex, mayaman ako ngunit hindi ko sasabihin sa iyo. Hindi kita bibigyan ng isang sentimo. Sinabi ni Dorothy, Nanay, hindi mo ba muling ilalabas ang bagay na ito? Maaaring dalhin kami ni Alex ng kayamanan, ngunit hindi namin ito pinahahalagahan.
Ang ekspresyon ni Madam Claire ay naging maasim kung pinanatili niya ang $9 milyong na regalo mula kay Lord Lex. Hindi ako magiging galit sa kanya. Bakit hindi lang kasalang spark? Hindi bababasa siya ang batang direktor ng Rockefeller Group. Hindi tulad ng walang silbi na piraso ng basurahan. Naging maasim din ang mukha ni Dorothy. Nanay, hindi mo ba nabanggit ang pangalan ng kasuklam-suklam na hayop na muli o hindi mo na ako makikita muli? Nagtayo siya ng tulad ng isang mapanlinlang na pamamaraan para sa akin na pumasok, ngunit iniisip mo pa rin siya. Anak mo ba talaga ang iyong anak mong babae? Sige, tama. Sa wakas ay tumigil si Madam Claire sa pakikipag-usap tungkol sa spark. Hindi ko nababanggitin muli ang taong iyon. Tungkol sa pag-ibig sa isang kwintas na nahulog na lungsod, ito ba ang tunay na bagay? Umiling-iling si Alex. Totoo ito. Tumalon si Madam Claire at ang kanyang mga anak na babae mula sa kanilang mga upuan nang marinig nila ang sinabi ni Alex. Kabanata 30. Lumawak agad ang mga mata ni Beatrice. Pumili ka ba talaga ng kwintas na nagkakahalaga ng $30 milyong? Gaano karaming pera ang natanggap mo mula kay Lord Lex? Nagtataka rin si Madam Claire. Nagkibit balikat si Alex. Wala akong maraming pera. Ang kwintas ay isang regalo mula kay Lord Lex. Ang singsing sa kasal na nakuha ko ay walang bayad din. Malakas na sinampal ni Madam Claire ang kanyang sariling mga hita. O aking Diyos! Paano mo may hahatid ang $30 milyong na kwintas? Sigurado ka isang kawalan ng timbang. Sumagot si Alex, ikaw ang nagtapon nito. Naalala ni Madam Claire na siya ang nagtapon ng kwintas sa lupa at labis na ikinalulungkot. Sinabi ni Beatrice, naaalala ko na ang babaeng kumuha ng kwintas ay isang taong kilala mo. Siya ay Dr. Cheryl, hindi ba? Maaari mo bang hilingin sa likod ng kwintas? Nag-ilaw ang mga mata ni Madam Claire. Oo, dapat nating ibalik ito. Umiling-iling si Alex. Napahiya siyang magtanong. Nagpanggap lang siya na si Dr. Boyfriend ni Cheryl. Mas nahihiya pa siya sa insidente sa elevator. Kaya, nagpa siyang magsabi ng isang kasinungalingan. Nagpunta ako upang hilingin ito, ngunit naisip niya na ito ay isang imitasyon lamang na gawa sa baso at ibinigay ito sa isang maliit na batang babae. Tumama sa sahig ang panga ni Dorothy. Walang pag-asa si Madam Claire. Diyos ko, iyon ay $30 milyong halaga ng alahas. Inanap mo ba ang maliit na batang babae? Sumagot si Alex, nagpunta ako upang hanapin siya. Ngunit ito ay mga araw mula nang matanggap niya ito. 5 taong gulang lamang ang maliit na batang babae, itinapon niya ito at imposible para sa amin na hanapin ito. Nagpunta si Madam Claire ng berserk at halos hindi niya mapigilan na patayin si Alex. Naramdaman din ni Dorothy ang isang bahagyang pakurot sa kanyang puso dahil ang kwintas ay nagkakahalaga ng $30 milyong pagkatapos ng lahat. Gayunpaman, hindi siya kasing sakam ng kanyang ina. Sinabi ni Dorothy, dahil nawala ito, wala tayong magagawa tungkol dito. Pagkatapos kinuha niya si Alex sa kanyang kamay at pinangunahan siya sa itaas. Galit na galit si Madam Claire. Hindi ka pinapayagan na pumunta sa ikalawang palapag kasama niya. Sinabi ni Dorothy, magkakaroon lang ako ng ilang mga salita sa kanya. Pagkatapos pumasok sa silid, si Alex ay bahagyang napa-atres. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na tumapak siya sa silid ni Dorothy mula pa noong kasal nila. Alex, huwag sisihin ang aking ina. Alam mo kung paano siya nakasentro sa pera, hindi ko gusto ang kwintas na iyon, gusto ko lang sa iyo. Kalimutan mo na, huwag mo na itong pag-usapan. Biglang naging seryoso si Dorothy, pupunta ako sa isang paglalakbay sa negosyo bukas para sa isang eksibisyon. Malayo ako sa 3 o 4 na araw. Sumimangot si Alex. Hindi ka ba magpapadala ng ibang tao? Ikaw ang boss. Galit na tinitigan siya ni Dorothy. Ako lang ang tagapamahala ng sangay ng isang kumpanya ng subsidiary. Dapat kong hawakan ang halos lahat ng mga bagay sa negosyo sa aking sarili. Bilang isang tao, hindi mo ba iniisip na dapat mo akong tulungan? Sisi Reed.
Sumagot si Alex, mahal kong Dorothy, maaari mong matiyak na tutulungan kita. Kahit na ang $1 bilyon na pakikitungo sa libo-libong miles conglomerate ay naghiwalay, kukunin ko ang mga string upang makakuha ka ng 2 o kahit na $3 bilyong na mga kontrata. Si Dorothy ay sumimangot ng kaunti at tumingin kay Alex. Bakit ko pa rin naramdaman na ikaw ay nagbulalas ng walang laman ng mga pangako? Dapat kang maging mas mababa sa lupa at hindi mabulag sa iyong kumpiyansa. Ang pabor kay Lord Lex ay hindi binigyan ng casual, sinabi ni Dorothy. Till then. Hanggang sa muling kabanata. Dito sa ating channel.